Monica, bakit ka tumawag ng ganitong oras? Josh, may kailangan akong sabihin sa'yo. Seryoso ka ba dyan? Wala ba kayong orasan sa bahay nyo? Ano ba, Monica? 2:00 na ng madaling araw eh. Josh, buntis ako. Ano? Paano nangyari to? Tinatanong mo kung paano nangyari? Gusto mo idetalye ko kung paano ka naghubad ng damit at kung paano ka pumatong? Ganun ba? Hindi ka pa ulyanin para makalimutan mo. Niliteral mo naman eh. Ang ibig kong sabihin, bakit hinayaan mo mangyari yan? Di ba may iniinom ka naman na gamot? Sana hindi ka nagbintis para hindi nabuo yan. Hindi pa ako handang maging ama. Hindi ko pa kayang bumuhay ng pamilya. Nag-aaral pa lang tayo. Bakit ko ba kapag salita ka parang kasalanan ko? Ako lang ba may gusto ng mga nangyayari sa atin? Kung hindi ka pa handang maging ama, edi sana hindi mo ako pinakialaman. Sarap mong murahin din eh. Intindi mo naman ako. Ang dami ko pang problema sa pamilya ko eh. Buhay ko nga di ko magawang maayos eh. Dadagdag pa kayo. Paano ko bubuhayin yung batang yan? Mabuti pa, ipalaglag mo na lang yan habang maaga pa. Hindi ko kayang ipalaglag to. Anak natin to, Josh. May buhay siya sa sinapupunan ko. Eh bakit? Ilang buwan na ba yan? Sa palagay ko, 2 buwan. Dahil 2 buwan na akong hindi dinadatnan. Oh, 2 buwan pa lang naman pala eh. Dugo pa lang yan. Tiraulo ka ba, ha? Anong dugo? Anak natin to. Anak mo. Bakit ba kasi di mo muna ako pakinggan? Hindi pa nga ako handang maging ama. Ang hirap na nga ng sitwasyon natin eh. Paano pa kaya kapag may anak na? Hindi nga alam ng mga magulang ko na may girlfriend ako eh. Pag nalaman nila yan, baka patigilin nila ako sa pag-aaral. Yun na nga lang ang ambag nila sa buhay ko eh. Duwag ka. Wala ka palang kwenta. Kung yan ay kagagaan ng damdamin mo, sige, murahin mo ako kung gusto mo. Pero hindi nun mababago ang katotohanang hindi ko kayang panagutan ng batang yan. Pwes kung hindi mo kaya, ako kaya ko. Hindi, Josh. Hindi ko ipapalaglag ang bata. Hindi ko kayang patayin ang sariling anak natin. Kaya ko tong panindigan, kahit ako na lang mag-isa. Mahal ko ang buhay na nasa sinapupunan ko. Kung ganun, wala na akong magagawa. Hindi ko kayang panindigan to, Monica. Mas mabuti pang maghiwalay na lang tayo. Napakagatlabi si Monica. Pilit pinipigilan ang hikbi, pero hindi na niya napigilan pa ang pagtulo ng mga luha. Josh, huwag naman, pakiusap. Pasensya ka na. Ito na ang desisyon ko. Paalam. Ibinaba ni Josh ang tawag. Maski ilang beses pang tawagan ni Monica ang lalaki ay hindi na ito sumasagot. Hanggang sa pinatay na ng lalaki ang kanyang cellphone. Sa puntong yon ay naiyak na si Monica. Nakaramdam siya ng pagkalito at pag-aalinlangan. Alam niya sa sarili niya na isang malaking pagsubok ang kailangan niyang harapin ng mag-isa dahil tinalikuran na siya ng taong akala niyang magiging kakampi niya. Hindi niya alam kung paano ito ipaaalam sa kanyang pamilya, lalo pa at nagmula siya sa istrikto at konserbatibong pamilya. Lubos na pagsisisi ang nadama ng babae dahil ipinaglaban niya noon si Josh sa kanyang pamilya. Ngunit ganito pa ang sinapit niya. Mula pa man kasi noon ay ayaw na ng kanyang pamilya kay Josh dahil hindi maganda ang family background nito. Sa huli, pinanindigan ni Monica ang kanyang desisyon na itago sa pamilya niya ang kanyang pagbubuntis dahil alam niya na hindi ito matatanggap ng kanyang pamilya. Ngunit ika nga, walang sikretong hindi nabubunyag. Pag-uwi ni Monica sa bahay nila ay nadatnan niya ang kanyang ina na nasa kanyang kwarto. Matagal na palang nakakaramdam ang ginang at palagi na nitong sinusubaybayan ang anak. Napansin ng dalaga na makalat ang kanyang kwarto at nakabukas ang kanyang mga drawer. Nakaramdam na siya ng matinding kaba dahil alam niyang doon niya itinago ang kanyang pregnancy test na may positive na resulta. Parang nalulunito ang sariling dila nang makitang titig na titig sa kanya ang ina. Hawak na nga nito ang pregnancy test. Galit ang anyo nito at parang liyong mangangain ng buhay.
Ngunit sa kabila ng nakakatakot nitong mga titig ay baka sa mga mata nito ang pagkabigla at lungkot. Ano to, Monica? Buntis ka? Dahan-dahan siyang lumapit sa kanyang ina at nanginginig na inabot ang pregnancy test kit. Mama, ano po kasi? Biglang tumayo ang ina ni Monica at sa isang iglap, sinampal siya ng malakas. Walang hiya ka! Bakit mo nagawa sa amin to? Pinagkatiwalaan ka namin! I'm sorry po, Mama. Nakakahiya ka! Nag-aaral ka pa lang ah! Sabi ko na nga ba malakas ang kutob ko na may itinatago kang kalokohan. Anong mukha ang ihaharap ko ngayon sa pamilya natin? Sa mga tao? Hindi ko po sinasadya. Anong hindi mo sinasadya? Naglandi ka tapos hindi mo sinadya? It's your choice, Monica, na humiga sa kama at gawin ang isang bagay na hindi nyo pa dapat ginagawa. I'm sorry po talaga. Natakot po ako Hindi ko po alam kung paano sasabihin sa inyo. Napakalaking kahihiyan ang dinala mo sa pamilya natin. Akala ko mabait kang anak, pero ano to? Isang malaking pagkakamali. Anong mangyayari sa'yo ngayon? Paninindigan ka ba ng nakabuntis sa'yo? Sino nakabuntis sa'yo? Tinalikuran na po ako ni Josh. Nakipaghiwalay na po siya sa akin nung malaman niya na buntis ako. Hindi po niya kayang panindigan ng anak namin. Sinasabi ko na nga ba? Ay, tinalikuran ka na? Iniwan ka? Monica naman, ba't ang tanga-tanga mo? Bakit ka pumatro sa ganong klase ng lalaki? O ngayon, paano ka? Sira na ang buhay mo at ang pangalan ng pamilya natin masisira na rin dahil sa katangahan mo. Hay! Kung di lang kasalanan ng mambugbog, kanina ka pa talaga nakatikim sa akin Ang sabi po kasi niya mahal niya ako. At mahal na mahal ko rin po siya. Nagtiwala ako sa kanya pero iniwan niya ako. Hindi maayos ang pamilyang pinanggalingan nun. Alam mo bang nung maliit yun ay ipinamigay siya sa probinsya? Ano pa ba ang aasahan mo doon? It runs in the blood, ika nga. Kung ano ang puno, siya ang bunga. Kaya yan. Kayang-kaya din niyang talikuran ng anak niya tulad ng tatay niya. Bakit kasi ang tigas ng ulo mo Hindi ko po alam na magagawa niya yun sa akin. Ano balak mo ngayon? Balak mo bandalhin ang kahihiyang yan habang buhay? Ano pong ibig niyong sabihin? Pwede naman nating solusyonan ang problemang yan. Anong klaseng solusyon, Ma? Abortion! Ano pa ba sa akala mo? Hindi. Hindi po ako papayag na ipalaglag ang anak ko. Ipaglalaban ko po siya kahit mag-isa na lang ako. Bahala ka sa buhay mo, Monica. Wala ka ng lugar dito sa bahay na to. Kung yan ang desisyon mo, umalis ka na ngayon din. Huwag mo na kaming idamay sa mga kapalpakan mo. Mama, wag naman po. Huwag niyo po akong itaboy. Kailangan ko po kayo. Umalis ka na. Huwag mo nang antayin pang dumating pa ang papa mo at baka mamaya mapatay ka nun. Wala ka ng lugar dito. Ramdam na ramdam ni Monica ang masasakit na salitang binitiwan ng kanyang ina. Bagamat ayaw niyang ideyang palalayasin siya nito ay wala naman siyang magawa. Tila gumuho ang mundo niya ng oras na yon. Wala na si Josh at mawawala na rin sa kanya ang kanyang pamilya. Lalo na ang kanyang ina. Ang taong inasahan niyang tatanggap at magmamahal sa kanya sa kabila ng kanyang mga kamalian, pero itinaboy siya. Dahan-dahang lumapit si Monica sa pintuan. Dala ang ilang piraso ng gamit na nailagay na rin ng ina sa kanyang bag bago pa siya dumating. Ma, wala ka nang babalikan dito. Hindi kita pinalaking ganyan. Sa oras na ito, tapos na ang pagiging anak mo sa akin. Itinulak siya ng kanyang ina palabas ng pintuan saka malakas na isinara ang pinto. Nanatili si Monica sa labas ng kanilang bahay, nanginginig sa malamig na hangin ng gabi. Wala na siyang mapuntahan, wala na rin siyang kakampi. Napansin niya ang kanilang mga kapitbahay na nakasilip sa kanilang mga bintana at tinitingnan siya mula ulo hanggang paa. Bagamat di niya batid kung ano ang pinag-uusapan at pinagbubulungan ng mga ito, ay alam niyang isa na siya sa mga ginagawang halimbawa ng mga ina at lola sa anak nilang babae na hindi dapat tularan.
Hindi niya kaya ang tingin ng mga mapanghusgang mga mata. Dahan-dahan siyang naglakad palayo sa lugar nilang yon. Mabilis na kumalat ang issue sa baryo nila. Naging pulutan si Monica ng mga tsismosa. At dahil kalat na nga sa barangay ang pagbubuntis ng dalaga at ang pagpapalaya sa kanya ng kanyang ina ay nakarating ito kay Josh. Doon palang nakonsensya ang lalaki at nagdesisyon itong hanapin si Monica. Naawa at nag-alala din itong bigla. Naisip niyang makipag-ayos na lang ulit at iuwi na lang ito sa probinsya upang maalagaan ng kanyang mabait na ina. Hinanap na nga ni Josh ang nobya at nakita niya ito mag-aalas 5 ng hapon sa harap ng simbahan. Nakaupo ito sa isang sementadong upuan, tulala at parang kay Rami ng iniisip. Monica? Josh? Ay, mabuti naman at nakita na kita. Bakit ka nandito? Hinahanap mo ko? Mag-usap tayo. Gusto kong humingi ng tawad sa'yo. Ano? Hindi ko gets. I'm sorry sa lahat ng mga nasabi ko sa'yo. Niloloko mo ba ako? Ang dami kong iniisip ha, huwag ka nang dumagdag. Kung ayaw mo sa anak ko, fine. Wala akong pakialam. Sandali lang. Makinig ka muna sa akin. Naiintindihan ko kung saan ka humuhugot. Alam kong nakagawa ako ng isang malaking pagkakamali. Gusto ko na makipag-ayos, mahal. Sinungaling ka. Alam ko na kung ano ang plano mo. Hindi mo na ako maluloko. Nabigla lang ako. Ngayon nakapag-isip-isip na ako. Nagising na ako sa katotohanang magiging isa na nga akong tatay. Please, patawarin mo na ako. Para sa anak natin, para sa'yo. Gagawin kong lahat para ipakita sa'yo na totoong sinasabi ko. Anong plano mo? Sumama ka na sa akin sa probinsya. Doon tayo maninirahan ng tahimik. Hindi ko alam kung magtitiwala pa ako sa'yo. Monica, mali ako. Pero seryoso ako ngayon. Paninindigan ko kayong dalawa ng anak natin. Gusto ko kayong protektahan. Nandito ako, humihingi ng tawad. At umaasang bibigyan mo ako ng pagkakataon na itama ang mga pagkakamali ko. Natatakot ako. Baka kung anong gawin mo sa akin. Hindi. Mahal kita, Monica. Baka naman gusto mo lang ako isama tapos ang plano mo pala ipalaglag doon ng bata. Hindi ko gagawin yun. Nandun ang tatay at nanay ko kaya imposibleng mangyari yun. Ano? Oo, tama ka nang narinig. Iuuwi na kita sa bahay namin. Ano, sasama ka ba? Oo at hindi lang ang sagot. Oo na, ang kulit mo naman eh. Pagdating nila sa probinsya, ang inaasahan ni Josh ay sasalubungin siyang masaya ng kanyang mga magulang. Pero hindi na ang kanyang tatay at nanay ang naroon sa kanilang bahay, kundi ang kanyang tiyahin na kapatid ng kanyang ama. Ipinagtapat nito sa kanya na sabay na namatay ang kanyang mga magulang dahil sa aksidente. 2 taon na ang nakakaraan. Doon niya napagtanto na kaya pala matagal na siyang hindi nakakatanggap ng mga sulat mula sa mga ito ay dahil patay na sila. Halos 5 taon na rin na wala siya sa probinsyang yon. At ang tanging komunikasyon nila ay sulat at pagpapalitan ng text message pa dati. Sumama ang loob niya sa kanyang tita. Tinanong niya ito kung bakit hindi man lang sinabi sa kanya pero sinungitan lang siya nito at sinabihang wala rin naman siyang maitutulong kung sakaling malaman niya ang nangyari. Sinumbatan pa siya nitong ampon at wala ng karapatan sa pamamahay ng kanyang mga magulang. Wala rin daw siyang naiambag sa kanyang pamilya. Kaya't hindi siya maaaring maghangad ng anumang bahagi sa ari-arian ng mga magulang nito. Pinalaya sila doon dahil hindi na raw magiging responsibilidad ng mga kamag-anak ni Josh dahil wala na raw ng tumayong magulang nito at binilinan silang huwag nang bumalik pa roon. Nung una ay nakipagmatigasan pa si Josh pero sa huli siya na lang ang nagpaubaya dahil pinagtulungan na siya ng lahat ng kamag-anak nila. Isang bagay lang ang natanggap niya na anilay bili ng kanyang ama na ipinamana sa kanya. Isa yung kwintas na hindi niya alam kung para saan. Saan tayo pupunta ngayon? Hindi ko pa alam. Masyadong magulo ang isip ko, Monica. Gabi na. Natatakot na ako. Huwag kang mag-alala. Nandito naman ako eh. Hahanap na lang tayo dito ng matutuluyan. Pero saan naman tayo dito hahanap? Tingnan mo,
Hindi mo ba napansin na parang ang tahimik ng lugar na ito? Saka nakasarado na ang mga kabahayan. Ang dilim din ng mga kalsada. Shh, halika na. Huwag ka nang masyadong mag-alala. Sinubukan nilang kumatok para sana magtanong kung maaari silang makituloy kapalit ng pera, ngunit wala ni isa ang nagbukas ng kanilang tahanan. Ang mga pinto at bintana ng bawat katuki nila ay nakasarado na, maging ang mga ilaw ay nakapatay na rin, gayong halos mag-aalas 7 pa lamang ng gabi. Makakahanap din tayo ng matutuluyan. O ito, isuot mo muna tong jacket para hindi ka lamigin. Sigurado ka ba? Di ba lumaki ka dito? Wala ka bang alam na bukid na merong mga kubo, ganon? Baka naman pwedeng dun tayo makituloy muna. Gabi naman at siguradong walang mga tao na gumagamit. May mga bukid dito dati, pero hindi ko alam kung may mga kubo pa. Matagal na rin kasi kung di nakakauwi dito sa amin eh. Sana meron, Josh. Napapagod na rin ako eh. Baka mapano ang anak natin kapag nasobrahan ako sa pagod at stress. Kapit ka lang. Matatapos din ang gabing to. Patuloy silang naglakad hanggang sa nakarating sila sa dulo ng baryo. Tahimik doon at parang mga huni lang ng mga kulisap at panggabing ibon ang maririnig. Habang nag-iikot sa paligid, napansin nila ang isang lumang bahay na nakatago sa likod ng mga matataas na puno. Ang bahay ay may mga lumang pader pero mukhang matibay pa. Okay na ba sa ito, Monica? Isang gabi lang naman eh. Okay na rin, kesa naman sa malamig at mahamog na kalsada tayo matulog. Kahit medyo nag-aalangan ng dalaga sa itsura ng bahay, ay sinabi na lang niya sa nobyo na ayos na sa kanya yon. Ayaw din naman kasi niyang stress si Josh dahil alam niya na pagod na rin ito tulad niya. Ang kabuuan ng bahay ay madilim at tanging ang liwanag lang ng nag-iisang dala nilang flashlight at mga ilaw ng cellphone ang kanilang pang-ilaw. Tingnan mo kung may tao. Mukhang wala naman. Tignan mo, tahimik nga ng paligid. Imposibleng may tao dyan. Baka matagal na itong abandonado. Subukan mo muna magtao po bago tayo pumasok. Baka kasi matrespassing tayo. Mahirap na. Hindi yan. Pero sige, para mapanatag ka. Tao po! May tao po ba dyan? Nang walang sumagot ay lumapit na ang magkasintahan sa may pinto at dahan-dahang kumatok. Wala talagang tao dito. Teka, at bubuksan ko na ang pinto. Wala bang ahas dyan? Hindi ko alam. Tignan na lang natin sa loob. Pero sana wala. Huwag na kaya tayong tumuloy. Parang di ako palagay sa bahay na yan eh. Maghanap na lang tayo ng iba. Sure ka ba? Oo. Paalis na sana ang dalawa para maghanap ng ibang bahay o kubo pero bigla namang bumuhos ang napakalakas na ulan. Wala nang mapagpipilian ng dalawa kundi ang pumasok sa abandonadong bahay na nakita. Ngunit laking gulat nila nang mailawan na mali sila ng akala sa bahay. Malinis at maayos ang mga kagamitan sa loob. Medyo amoy alikabok nga lang. Okay naman pala dito eh. Tara, libutin natin. Tignan na rin natin ang kwarto kung ayos ba. Mahal, wala bang multo rito? Siyempre wala. Ikaw talaga, tanda-tanda mo na, nagpapapaniwala ka pa sa mga ganyan. Para kasing mabigat yung... Nag-o-overthink ka na naman eh. Huwag ka kasing isip ng negatibo. Walang multo, mahal. Lumang bahay lang to, kaya ganun ang amoy. Saka dahil dulo na ng baryo, kaya naman walang kuryente. Saka ang lakas ng ulan sa labas. Hindi ko naman sinasabi na umalis tayo ah. Sinasabi ko lang naman kung ano ang nararamdaman at nakikita ko dito. Oo nga. Pero kasi kahit di mo sabihin, alam ko na ayaw mo dito. Huwag ka na kasi mag-alala, nandito naman ako eh. Hindi kita pababayaan. Isipin mo, mas okay na to, may masisilungan tayo. Mabuti pa, magpahinga na tayo. Ayusin na lang natin ang higaan. Pagpaga ng konti at... At? Hoy, anong iniisip mo? Uy, kunwari pa siyang di niya alam. Kunwari, di niya gusto. Yak! Magtigil ka nga. Mabuti pa tong sahig na lang ang linisin natin. Ayoko dyan sa kama, no? Mamaya niyan may surot pa dyan. Humanap na lang tayo ng mga pwede nating pangsapin.
Ako nang bahalang maglinis at magayos. Relax ka lang dyan. Nilinis na nga ni Josh ang sahig nang makahanap ng walis tambo na nakasabit malapit sa may pintuan ng kwartong pinasok nila. Matapos gawin yon ay naghanap naman sila sa mga tukador na naroon at nakakita sila ng mga nakatuping mga damit at kumot na may iba't ibang laki at kapal. Nakatulog na sila pagkatapos dahil sa labis na pagod. Kinabukasan, naalimpungatan si Josh nang makarinig ng mga kaluskos mula sa labas. Palapit ito ng palapit. Biglang naalarma ang binata. Kaya naman sa takot, agad siyang kumuha ng maaaring maihampas sa kung sino mang papasok. Matinding kaba ang naramdaman ng binata sa pagkakataong yon. Lalapit pa sana siya sa may pinto upang silipin kung kanino galing ang mga yabag nang biglang bumukas ito. Mabilis niyang inambaan ng hawak na kahoy ang taong dumating. Natigil lamang siya nang biglang marinig na nagsalita ang isang matanda. Itigil mo yan! Ano ba? Bakit mo ako hahampasin? Naku, pasensya na po. Akala ko lang ho kasi masamang tao kayo. Sorry talaga. Sino ka ba? At anong ginagawa mo rito sa bahay ko? Kayo po ang may-ari ng bahay na to? Bakit ka nandito? Pagnanakaw ka ba? Naku, hindi po. Naghanap lang po kami ng masisilungan kagabi. Pinalayas po kasi kami ng mga kamag-anak namin. Huwag po kayo mag-alala. Aalis na rin po kami. Pinalayas? Bakit? Samantala, dahil sa komosyon at malakas na boses ng matanda ay nagising na si Monica. Nahanap nito si Josh na nasa tabi ng pinto at nakikipag-usap sa isang matandang babae. Mahal, bakit? May problema ba? Siya yung may-ari nitong bahay. Magandang araw po. Pasensya na po kayo kung ginamit po namin ang bahay ninyo. Umulan po kasi ng malakas kagabi kaya dito na ho kami sumilong. Galing pa po kami ng Maynila eh. Pinalayas po ako ng pamilya ko dahil nalaman nilang nagdadalang tao ako. Si Josh naman po ay itinakwil ng mga kamag-anak niya dahil patay na po ang mga umampon sa kanya. Ako po si Monica. Ganon ba? Hindi ko alam na may ganyan kayong pinagdadaanan. Nakakalungkot naman na kung sino pa ang kapamilya sila ang magpapabaya, ano? Kaya nga po eh. Pasensya na po kayo talaga kung pumasok kami ng walang paalam dito sa bahay ninyo. Wala na yun. Ayos na. Huwag na kayong mag-isip ng kung ano-ano pa. Ano po palang pangalan nyo? Ako si Tess. Sa hindi maipaliwanag na dahilan ay napansin ni Josh ang biglang tila pagkislap ng mga mata ni Aling Tess. Kung gaano ito kasungit at katapang nang si Josh pa lang ang kausap, ay gano'n naman ito biglang bumait nang nalaman niyang buntis ito. Subalit ang obserbasyong yun ay hinayaan na lang niya. Ang bahay na ito ay tinutulugan ko lang kapag may trabaho ako dito sa bukid ng gabi. Kaya lang hindi ko na masyadong nalilinis. Kung gusto ninyo, pwede kayong mamalagi dito pansamantala o kung kailan nyo gusto. Ha? Talaga po? Ay naku, maraming salamat po. Hulog kayo ng langit sa amin, Aling Tess. Ang bait-bait po ninyo. Ang mga batang ire, abay binobola nyo pa ako. Hindi po namin kayo binobola. O siya, heto, kumain muna kayo. Alam kong gutom na kayo, lalo na't hindi kayo nakapaggabihan, sigurado ako. Hindi pa nga po talaga. Kasi nakatulog na rin kami ng maaga kagabi kaya hindi na po namin naisip kumain. Hala, baka naman mapano ang anak mo niyan, Monica. Hindi ka dapat nagpapalipas ng gutom, alam mo ba yon? Oo nga po eh. Kaso dahil sa sobrang pagod, hindi na po namin napaglabanan ng antok. Ano po pala ang dala niyong pagkain? Okay lang po ba talaga nakakainin namin ng pagkain niyo? Abay oo naman, walang problema. Wow, mukhang masarap po yan ah. Salamat po dito, Aling Tess. Walang anuman. Tara, sabayan ko na kayo at magkwentuhan na rin tayo habang kumakain. Nagpatuloy ang kanilang kwentuhan. Ang bahay na tila abandonado ay nagkaroon ng sigla at napupuno ng tawanan dahil sa magagandang pakikitungo ng bawat isa sa tatlo.
Nagbahagi si Aling Tess ng mga kaganapan sa kanilang baryo, mga tao at iba pa. Samantalang si Josh naman ay ikinuwento naman niya ang kanyang pag-aaral kasabay ang kanyang pagtatrabaho. Hangang-hanga sa kanila ang matandang kausap. Aling Tess, di ba sabi po ninyo pwede po kaming tumuloy dito? Bale, magkano po palang singil nyo sa amin sa renta? Pero sa ngayon po pagpasensyahan na lang po ninyo kung magkano lang po ang kaya ko ibigay ha. Maghahanap na lang po muna ako ng trabaho. Babayaran ko rin po kayo. Ay, wag na iho. Hindi ko kailangan ng pera. Pero kung gusto mo talaga ng pagkakakitaan, may alam akong trabaho na bagay sa'yo. Pwede kitang ilapit sa kakilala ko sa bayan. Talaga po? Anong klaseng trabaho po yun? Mamaya na natin pag-usapan yan. Ang mahalaga ngayon, magpahinga muna kayo. Isa pa, gusto ko ring ipaalala na huwag kayong lalabas ng gabi. Delikado para sa inyo, lalo na kay Monica dahil sa kanyang kalagayan. Bakit po? Ano pong meron sa gabi? Basta, iwasan nyo lang. Mas makakabuti na manatili kayo sa loob kapag madilim na. Magtiwala kayo sa akin. Dahil sa ipinakitang pag-aalala at kabutihan ng matanda, lubos na nagtiwala ang magkasintahang sina Josh at Monica. Wala silang kamalay-malay na ang matandang babae na pinagkatiwalaan nila ay may itinatagong madilim na lihim. Sa kabila ng kanyang mabait na pakikitungo, may mga bagay siyang hindi ipinapakita sa kanila. Makalipas ang 5 buwan, lumaki na ang tiyan ni Monica. Sa bawat paglipas ng araw ay nakita nilang mas naging mapagmalasakit si Aling Tess sa kanilang dalawa. Halos araw-araw tuwing maliwanag ay nasa bahay na yun na ang matanda. Sobrang pag-aalaga ang ipinakita nito para sa magkasintahan, lalo na kay Monica at sa kanyang dinadala. Palagi itong may bitbit na mga prutas at gulay. Ipinagluluto niya sila. Natutuwa si Monica kay Aling Tess at minsan ay nasabi niya na para siyang nakatagpo ng isang panibagong ina sa katauhan ng matanda. Tuwang-tuwa naman si Aling Tess sa narinig. Sa loob ng ilang buwan nilang pamamalagi sa kubo, unti-unti na silang nakakilala at nagkaroon ng koneksyon sa ibang tao, lalo na si Josh na madalas ay nasa bayan at nagtatrabaho bilang isang construction worker. Marami na siyang naging kakilala at naging kaibigan sa bayan. Samantala si Monica naman ay tanging si Aling Tess lang ang halos naging mundo niya. Bihira lamang payagan ni Aling Tess si Monica na lumabas at kapag lumalabas man siya, palaging kasama si Josh. Palaging paalala ni Aling Tess na maaaring mapahamak si Monica sa labas. Kalaunan ay parang napagtanto nila na tama si Aling Tess dahil sa tuwing lumalabas sila ay iniiwasan sila ng tao o kung di naman kapag naglalakad-lakad sila ay masasama ang mga tinging ipinupukol ng mga ito sa kanila. Wala silang kaibigan sa lugar na yon. Ngunit sa kabila ng kabaitan ng matanda sa kanila ay nakaramdam ng di tama si Josh. Napansin niyang nagiging overprotective na ito lalo na kay Monica. May mga pagkakataong napapansin niyang parang may itinatago ang matanda, ngunit hindi niya ito maipaliwanag. Habang patuloy na lumalaki ang tiyan ni Monica, tila mas napapraning ang lalaki. Marami siyang tanong na hindi niya kayang masagot. Hanggang isang araw, habang abala sa pamamalengke ang lalaki, may nakasalubong itong pagala-gala na lalaking madumi at nanlilimos. Bigla siyang hinarang nito. Nakatitig ito sa kanya at kapansin-pansin ang biglang pagsimangot. Nagulat siya nang biglang magsalita ito at marinig mula sa baliw ang isang babala. Mag-ingat ka. Sinasabi ko sa'yo, may mga taong nakapaligid sa'yo na hindi totoo at mapagpanggap. Anong ibig mo sabihin? Ngunit matapos sabihin ng katagang yun, ay hindi na siya sinagot ng baliw. Tumakbo ito at hindi na niya ulit nakausap. Anong ibig sabihin ng mga sinabi niya? Habang sinusubukang iproseso ang mga sinabi ng lalaki, biglang pumasok sa isip ni Josh si Aling Tess.
nagsimulang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Posible kayang si Aling Tess ang tinutukoy ng lalaking yun? Pero paano? Napakabait niya sa amin Kaya imposibleng... Nagsimulang bumuo ng mga haka-haka ang isip ni Josh. Naalala niya ang lahat ng kakaibang bagay na napansin niya kay Aling Tess. Ang sobrang protektibong ugali nito, ang palaging pagpigil kay Monica na lumabas, at ang tila madilim na lihim sa mga mata ng matanda. Teka, bakit ba ako kinakabahan ng ganito? Parang pakiramdam ko may mali. Bigla siyang napaisip na paano nga kung nagkukunwari lamang sa kanila ang babae at peke ang ipinapakita nitong kabutihan sa kanila. Hindi niya maiwasang mag-alala at magduda sa intensyon ng matanda. Magmula nung nangyari yon, palagi nitong tinitingnan ang bawat kilos ng matanda. Gusto man sana sabihin ni Josh sa kanyang nobya ang nangyari sa palengke, ay hindi niya magawa dahil nararamdaman niyang tila napapalapit na ito sa matanda. Panayampuri nito dito kapag nag-uusap sila. Masaya palagi ang nobya kapag nakakasama ito at di niya kayang sirain yon. Kaya naman maski gulong-gulo na ang isip niya ay hindi pa rin niya masabi. Dahil hindi mapakali ay tumungo ulit siya sa palengke para hanapin yung baliw pero nabigo siya. Balita niya sa mga taong nakasalubong at napagtanungan ay mahirap daw talagang mahanap ang eksaktong lugar nito dahil palipat-lipat na mga bayang pupuntahan at paminsan-minsan lang bumabalik. Sinabihan na rin siya na huwag maniwala sa sinabi nito dahil baliw at lahat ng sinabi noon ay puro kabaliktaran ang nangyayari. Hindi alam ni Josh kung sino ang paniniwalaan niya pero iba rin ang kutob niya kaya kahit nag-aalinlangan ang kanyang isipan, patuloy pa rin siya sa pag-obserba sa matanda. Hanggang isang araw habang naglalakad siya pauwi, muli niyang nakita ang baliw. Nakatago ito sa matataas na damo, takot na takot habang nakatanaw sa bahay na tinutuluyan nila. Nabaling ang tingin niya sa gawing yun at nakita niyang inaalalayan ng matandang babae si Monica. Napakunot ang kanyang noo dahil sa nakikita niya wala namang dapat nakatakutan. Nilapitan niya ang baliw, pero bago pa siya makalapit, tumakbo na ito at nagsisisigaw. May aswang! Aswang yung matanda! Aswang yan! Kakainin niya ang sanggol! Natatakot ako! Aswang siya! Madaming aswang sa baryong to! Ayoko dito! Umalis na kayo! Takbo na! Takbo! Sandali lang! Hintayin mo ako! Hinabol ni Josh ang baliw. Pero nang tuluyan na itong makalayo ay saka naman siya nagsisi dahil iniwan ulit niya ang nobya sa matanda. Mabilis siyang naglakad hanggang sa makarating sa bahay. Nakita niya roong nakangiting naghihintay ang dalawa. Josh! Mabuti naman at nandito ka na. Teka, bakit hingal na hingal ka at basang-basa ng pawis yung damit mo? Anong nangyari sa'yo? Wala naman. Tumakbo lang kasi ako kanina Tapos may nakasalubong ako. Tumakbo ko pabalik dito kaya napagod ako. Ano? Hindi ko maintindihan. Ano ba kasing nangyari? Bago pa makasagot si Josh ay biglang nagsalita si Aling Tess na nasa tabi ni Monica. Mamaya nyo na pag-usapan yan. Mabuti pa tara na muna sa kusina at kumain na tayo ng tanghalian. Kanina pa ako nakaluto Halina at kumain na muna tayo. Salamat po, Aling Tess. Tamang-tama, gutom na rin kami. Pagod na rin si Josh. Ay naku, walang anuman. Halina't sabay-sabay na tayong kumain. Naghanda ako ng espesyal para sa inyo, lalo na para sa magiging baby ninyo, Monica. Sige na, Josh, tara na. Kailangan mo rin ng pahinga at kain. Oo, sige. Pagpunta nila sa kusina ay naamoy na nila ang mabangong aroma ng ulam na inihanda ni Aling Tess. Isang nakakatakam na sinabawang putahe yun. Tahimik lang si Josh na kumakain habang pinagmamasdan ng palihimang matanda na abala sa pag-aayos ng kanilang kakainin. Bahagya pa siyang nagulat nang abutan siya ni Aling Tess ng mangkok.
O, kain na kayo. Lalo na ikaw, Monica. Kailangan mong kumain ng marami para malusog ang baby mo. Kahit hindi po ninyo sabihin, mapapalaban po talaga ako sa kainan dahil tulad ng dati, mukhang masarap na naman tong niluto ninyo. Ang bait niyo po talaga. Habang kumakain ay patuloy na naglalaro sa isip ni Josh ang sinabi ng lalaking baliw. Minsan pa niyang hinabol ng tingin ng matandang babae. Iniisip kung may koneksyon ba o katotohanan nga ba ang sinabi nito sa matanda. Oh Josh, ayaw mo ba sa ulam? Kanina ka pa natutulala dyan at hindi ginagalaw ang pagkain. Pasensya na po. Marami lang akong iniisip. Pero gusto ko ang luto ninyo. O siya, kung totoo ang sinasabi mo, kumain ka na. Kailangan mong magpalakas para sa pamilya mo. Habang nakaupo at kumakain, ay inisa-isa sa isip niya ang kanyang mga napansin sa matanda. Una, biglang naging mabait ito nang malaman ang kwento nilang dalawa at nalaman na buntis si Monica. Pangalawa, masyado itong maalaga sa kanyang nobya. Mas higit pa sa tunay na ina ang pag-aalaga nito kay Monica. Buong araw na naroon sa kanila ang matanda at nag-aasikaso sa kanila. Nagtataka na rin siya kung bakit ganun ito makitungo sa kanila, gayong wala naman silang maibibigay na anumang kapalit. Pangatlo ay nabanggit ng matanda noon na nagtatrabaho ito kapag gabi. Hindi rin naging malinaw ang mga sagot nito sa kanila kapag nagtatanong. Nagagalit pa ito kapag nangungulit siya. Pang-apat, saka lamang ito kumakain at nakikisabay sa kanila kapag ito ang nagluto ng ulam. Pansin din niya na hindi naglalagay ng kahit na bawang, luya at asin ang matanda. Naging maayos naman ang maghapon nila ng araw na yon hanggang sa nagpaalam na ulit si Aling Tess sa dalawa. O sige mga anak, uuwi na ako ha. Baka hinahanap na ako ng mga anak ko eh. Bukas ulit no? Salamat po ulit, Aling Tess. Lagi po kayong nandyan para sa amin. Walang anuman, mga anak. Basta't mag-iingat lang kayo, lalo na ngayong malapit ka ng mga anak. Nang magsimulang maglakad ang matanda ay nakaramdam ng malamig na hangin sa kanyang batok si Josh. Napatitig siya sa likod habang papalayo ito. Josh, okay ka lang ba? Para ka namumutla May sakit ka ba? Wala, Monica. May iniisip lang kasi ko eh. Pag-usapan natin mamaya kung okay lang sa'yo. Okay, sige. Pagkatapos nilang maghapunan, inayos na ni Monica ang kanilang pinagkainan habang si Josh ay nakatulala at parang kay dami ng iniisip. Napansin niyo ni Monica pero hindi na siya nagtanong. Matapos ang ilang sandali ay inaya na ni Monica si Josh na pumasok na sa kwarto para magpahinga. Pagkahiga ay agad napansin ng babae na muling nananahimik ito at parang hindi mapakali sa higaan. Bakit parang ang lalim ng iniisip mo? Kanina ka pa hindi mapakali dyan. Ano ba talagang problema, Josh? Kanina, bago ako dumating para magtanghalian, may nakasalubong akong lalaki. Hindi na kasi mawala sa isip ko yung mga sinabi niya sa akin eh. Ha? Sinong lalaki? Hindi ko kilala. Parang wala sa sarili. Parang baliw. Pero may sinabi siya sa akin na hindi ko makalimutan. Ano bang sinabi niya? Sinabi niya na hindi lahat ng taong nakapaligid sa atin ay totoo. Marami daw nagpapanggap sa baryong to. Maraming aswang. At isa sa kinatatakutan niya ay si Aling Tess. Natatakot ako para sa iyo, Monica. Paano kung totoong aswang si Aling Tess? Anong gagawin natin? Baliw nga tapos pinaniniwalaan mo. Ano ba naman yung narinig mo? Mabuti pa wag mo nalang pansinin. Hindi. Para kasing may katotohanan yung sinasabi niya. Nakita ko yung totoong takot sa mga mata ng lalaki. Sinabi pa niya na kakainin ni Aling Tess ang anak natin. Kakainin daw ng aswang. Seryoso ka ba? Ano ka ba naman, Josh? Baliw yun. Bakit ka nagpapa-apekto dun? Oo nga, pero napapaisip ako, Monica. Si Aling Tess, parang may kakaiba sa kanya eh. Hala, si Aling Tess? Ang bait-bait kaya ng matanda.
Niluluto niya lahat ng gusto ko, inaalagaan niya tayo. Bakit mo naman biglang iniisip na may kakaiba sa kanya? Hindi ko naman sinasabi na aswang nga talaga siya at masama si Aling Tess. Ang gusto ko lang sabihin, mag-ingat tayo sa kanya. Monica, hindi pa natin siya lubos nakakilala. Ni isa sa mga kamag-anak niya wala pang nagpunta o sumilip dito. Maghapon siyang nandito at nakabantay sa'yo. Di mo ako masisisi kung iisipin ko na parang may mali sa sobrang kabaitan na ipinapakita niya. Wala namang mawawala sa atin kapag hindi tayo masyadong magtiwala sa kahit kanino, di ba? Alam mo, napaparaning ka lang kasi malapit na akong manganak. Nag-aalala ka siguro ng malala. Okay si Aling Tess, wala kang dapat na ipag-alala. At saka kung aswang siya, di dapat nun pa niya ako sinaktan. Alam mo naman na... Oo, tama ka. Baka nga napapraning lang ako. Pero please lang ha, mag-ingat ka pa rin. Huwag kang magpapadala masyado sa kabaitan niya. Sige na, huwag ka nang mag-alala. Safe tayo dito. Lahat ng pangangailangan natin na ibibigay ni Aling Tess. Basta, relax ka lang. Oo, Monica, relax lang ako. Pero mag-ingat pa rin tayo ha. Fine, mag-iingat ako. Mabuti. Sige na, magpahinga na tayo. Maya-maya ay naramdaman ni Monica ang mainit na yakap ni Josh. Ramdam niya ang init ng katawan nito sa kanyang likod. Ilang sandali pa ay nakatulog na ang dalawa. Josh, gising. Ha? Parang may tao sa labas. Kanina pa ako nakakarinig ng mga kaluskos na parang nanunubok. Hoy, bumangon ka dyan. Tingnan mo. Please. Ano? Bakit ko naman titingnan? Hayaan natin siya dyan. Kung tao man yan, di naman yan makakapasok sa bahay. Sarado ang mga pinto at bintana natin. Pero sige, huwag kang mag-alala. Akong bahala. Bumangon si Josh at kinuha ang itak na palagi niyang inilalagay sa ilalim ng kama nila. Maya-maya ang mga kaluskos ay naging parang tunog ng kinukuskos ang pader. Ano ba yun? Bakit ganun ang tunog? Sige mahal, huwag ka na lumabas, baka kasi mabangis na hayop yan. Baka mapahama ka pa. Sisilipin ko lang. Diyan ka lang. Paglapit ng lalaki sa may bintana, ay agad na amoy niya ang isang nakakasulasok na amoy na parang patay na hayop. Halos masukas siya sa baho. Tiniis niya yon at dahan-dahang iniangat ang bintana. Dahil maliwanag ang buwan ng mga oras na yon, kitang-kita niya ang isang kakaibang nilalang na ikinukuskus ang matatalas na kuko sa pader. Biglang nakaramdam ng takot si Josh dahil alam niya sa unang tingin pa lang na hindi tao o mabangis na hayop ang gumagawa nun. Parang aswang! May aswang nga! Mabilis niyang nilapitan sa kama ang kasintahan. Ano? Anong nakita mo? Huwag ka magugulat ha! May aswang sa labas! Ha? Aswang? Seryoso ka ba? Oo, nakita ko! Ang pangit ng itsura niya! Nakakatakot tapos mahahaba ang kuko niya! Anong ginagawa niya dito? Ako ba ang sadya niya, Josh? Paano ang baby natin? Baka mapano siya? Mabuti pa mag-impake na tayo! Aalis tayo sa bahay na to! Walang tanong-tanong na nagsimulang mag-ayos ng gamit si Monica. Samantalang si Josh naman ay abala sa pagtingin-tingin sa paligid. Naging alerto sa anumang pwedeng gawin ng nilalang. Hindi pa man sila nakakabawi ay bigla na lang may kumalabog sa kanilang bubungan. Josh, ano yun? Ano na naman yun? Hindi ko alam. Baka may nahulog lang. Biglang lumakas ang kalampag at tila binabayo na ito ng paulit-ulit ng kung anumang nilalang na nasa itaas. Parehong napasigaw na ang dalawa. Hindi na halos makayanan ni Monica ang takot na kanyang nararamdaman ng mga oras na yon. Diyos ko! Josh! Nang makita ng dalawa na nagsisimula ng masira ang ilang bahagi ng bubong, ay mabilis niyang hinatak si Monica. Monica, halika! Kailangan na nating umalis dito! Hawak kamay, dahan-dahan silang lumabas ng kwarto. Sinubukan nilang hindi makagawa ng anumang ingay.
Naglakad sila sa labas sa masukal na daan at binalak na magtago sa dilim. Umaasa silang masasalisihan nila ang aswang. Ay, salamat naman at hindi tayo napansin ng aswang. Shh! Huwag ka munang maingay. Agad napansin ni Josh na tila nagpapaikot-ikot lamang sila sa lugar. Nagtataka siya kung bakit dahil alam niya na diretso lang ang daan sa dulong bahagi ng baryo na yun. Kapag naglakad ay makikita rin ang mga kabahayan ng mga taong nakatira doon. Walang kaalam-alam ang dalawa na nasa ilalim na pala sila ng mahika ng kinatatakutang aswang. Bilisan mo, Monica. Kailangan natin makalayo at makatakas dito. Josh, kanina pa tayo lakad ng lakad pero bakit parang pabalik-balik lang tayo? Kanina ko pa nga rin napapansin yan eh. Nalilito na rin ako, Monica. Sumasakit ang tiyan ko. Aray. Kapit lang, mahal. Makakaalis tayo ng ligtas dito. Halika, mabuti pa. Magtago muna tayo sa malaking puno na yon. Tara! Palapit na sana sa puno ang dalawa pero bago pa man nila marating yon, ay biglang lumitaw mula sa kung saan si Aling Tess. Saan kayo pupunta? Lalayas kayo sa bahay ko? Aling Tess, tulungan niyo kami. May aswang sa bahay. Aswang? Oho, may aswang sa bahay niyo. Alis na po tayo dito. Makukulit talaga ang mga yon. Sinabi ng huwag makialam eh. Ano? Anong sinabi mo, Aling Tess? Kilala mo ba ang mga yon? Hindi lang kilala, mga kapamilya ko pa. Sinasabi ko na nga ba eh. Hindi talaga maganda ang kutob ko sa'yo at sa pinapakita mong kabutihan sa amin. Halika na, Monica! Walang makakaalis. Hindi kayo makakaalis dito ng buhay, mga iho at iha. Alam niyo kung bakit? Ang lugar na ito ay sakop ng kapangyarihan ko. Anong kailangan nyo sa amin? Ito na ang itinakdang araw para kunin ko ang inalagaan ko. Anong inalagaan? Ano bang ibig niyo sabihin, Aling Tess? Matagal na akong natatakam sa tiyan mo. Alam niyo bang mas masarap ang sanggol na nasa sinapupunan kapag inalagaan ng isang aswang? Hindi! Kaya pala mabait kayo sa akin at alagang-alaga. Yun pala lahat ng yun ay may kapalit. Abay, oo naman. Wala nang libre ngayon, iha. Lahat ng naitulong ko sa inyo, ang anak mo ang bayad. Hindi ako papayag. Sige, subukan mo. Akala mo ba hindi kita papatulan? Nagpapatawa ka ba, binata? Wala kang laban sa akin. Isa ka lang simpleng lalaki na walang alam at mahina. Hindi mo ako kaya. Kaya ibigay niyo na sa akin ng kusa ang kailangan ko. Akin na ang pagkain ko. Walang hiya kang matanda ka. Dadaan ka muna sa ibabaw ng bangkay ko bago mo masaktan ang mag-ina ko. Mga walang utang na loob. Ibigay niyo na sa akin ang sanggol. Hindi ba, Josh? Ayaw mo pa sa responsibilidad? Akin na para wala ka ng problema. Wala ka nang iisiping responsibilidad. Sa pagkakataong yon, ang mahigpit na pagkakahawak ni Josh sa kanyang nobya ay biglang lumuwag. Tulala ito habang panay naman ang pagyugyug sa kanya ni Monica. Hindi alam ng dalawa na nahihipnotismo na ng matandang aswang ang binata. Sa harap ni Monica, nag-iba ng anyo si Aling Tess. Isang nilalang na nababalot ng itim at makapal na balahibo ang katawan. Mayroon itong mga matutulis na pangil na tulad ng salobo. Nanlilisik din ang mapupulan niyang mga mata at ang bibig ay naglalaway. Mabilis din ang kanyang mga kilos. Sa isang iglap ay nasa tabi na ito ni Monica at hinawakan siya sa braso. Walang laban ang dalaga sa lakas nito. Maski pumalag siya ay nadala pa rin siya ng aswang at biglang winakwak ang kanyang tiyan. Hindi! Kitang-kita ni Josh ang nangyari sa kanyang mag-ina. Nakita niya ang nobyang nakatingin sa kanya na umiiyak at nanghihingi ng tulong. Gusto man tulungan ng lalaki ito, hindi niya magawa dahil hindi siya makagalaw o makapagsalita man lang.
Hanggang sa lapitan siya ni Aling Tess, pinagkakalmot ang kanyang mukha at sinaksak ang kanyang puso. Kinuha nito ang puso ng lalaki. Dahan-dahang bumagsak si Josh sa damuhan at nakita niyang kinain ng matandang babae ang kanyang puso. Josh! Gising! Binabangungot ka! Gising! Sa lakas ng sigaw ni Monica, biglang napabangon si Josh, hingal na hingal, basang-basa ng pawis at halatang natataranta. Walang sabi-sabing niyakap niya agad si Monica, mahigpit at tila takot. Monica, patawarin mo ako. Naging pabaya ako. Di man lang kita na ipagtanggol. Patawad, mahal. Dahil sa akin namatay ka. Nabigla si Monica sa kakaibang ikinikilos ni Josh. Nalilito siya kung ano ang sinasabi nito at kung ano nga ba ang nangyayari. Bagaman naguguluhan, niyakap niya ito ng mahigpit at pilit pinapakalma ang nobyo sa pamamagitan ng mahinang tapik at hagod sa balikat ng lalaki. Josh, ano bang sinasabi mo? Buhay ako! Ligtas tayo! Ba't ka ba nagkakaganyan? Monica, yung panaginip ko napakasama. Ayoko mangyari sa iyo yun. Ano bang napanaginipan mo? Pwede mo ikwento sa akin. Biglang tumahimik si Josh. Gustong-gusto niyang ikwento kay Monica ang kanyang panaginip pero natakot siya. Ayaw niyang bigyan ng takot o stress ang nobya lalo pat nagdadalang tao ito. Sa halip ay sinabi ni Josh na kapag sumikat ang araw kinabukasan ay uuwi na sila sa lungsod at doon na lamang sila magsisimulang dalawa. Nangako ang binata na haharapin nito ang mga magulang ni Monica upang humingi ng kapatawaran at basbas sa kanilang relasyon. Nangako itong aayusin niya ang lahat ng gusot sa nangyari sa kanilang dalawa. Samantala, nang makabalik sa pagkakatulog si Josh ay hindi naman na muli pang dinalaw ng antok si Monica. Hindi niya maintindihan ang kanyang nararamdaman. Bigla niyang naisip na baka kailangan niyang magpahangin para bumalik ang antok. Kaya dahan-dahan siyang bumangon at lumabas ng kwarto. Umupo si Monica sa upuan sa balkon ng bahay. Isinandal ang likod sa malamig na semento. Hinaplos niya ang kanyang tiyan, pilit pinapakalma ang sarili sa tahimik na gabi. Ngunit wala siyang kaalam-alam na may isang nilalang na nag-aabang sa kanya sa itaas, nakadukwang at nakatitig sa kanyang tiyan habang naglalaway, tila sabik na sabik sa pagkaing nakahain sa kanyang harapan. Walang ano-ano ay may narinigang dalaga na mga bulong di kalayuan sa kanilang tinutuluyan. Dahan-dahan siyang lumapit at tiningnan kung ano yon. Nang makalapit siya ay nakita niya si Aling Tess na may kasamang isang lalaki na hamak na mas bata. Nagbubulungan ang mga ito. Biglang napasiksik ang dalaga sa dingding at itinago ang sarili sa dalawa. Agad niyang napansin na tila nagbabago ang kulay ng mga mata ng matanda, gayon din ang mata ng lalaki. Namumula ito at tila umiilaw sa kadiliman ng gabi. Minsan pa niyang sinilip ang kinaroroonan ng mga ito pero nang muli siyang sumilip ay bigla silang nawala sa kanyang paningin. Asan ang mga yun? Bigla naman silang nawala. Anong nangyari? Dahil sa nakita ay nagpasya na si Monica na pumasok na lang sa bahay. Kinabahan na kasi ito sa kanyang nakita. Ngunit bago pa niya mabuksan ang pinto ay may malamig na kamay na biglang humawak sa kanyang braso. Aling Tess? Ako nga, anong ginagawa mo rito sa labas? Hindi ba't sinabihan kitang huwag lumabas kapag gabi? Hindi pinansin ni Monica ang presensya ni Aling Tess. Sa halip ay nagpumiglas siya at desperadong maabot muli ang doorknob. Ngunit sa hindi inaasahan ay biglang hinatak ni Aling Tess ang buhok niya at mariin itong hinatak palayo sa pinto. Hindi niya magawang makalaban at makapalag. Bitawan mo ako! Ano bang kailangan mo? Pilit niyang tinatanggal ang kamay ng matanda ngunit sadyang malakas ito. Nang bitawan ni Aling Tess ang buhok niya ay nakatanggap naman siya ng sunod-sunod na sampal. Ang bawat sampal ay papalakas ng papalakas. Nang gigigil na ito sa kanya.
Wala siyang magawa kundi tanggapin ang pananakit ng matanda. Ang tigas ng ulo mo! Hindi ba't sinabi ko sa iyong bawal ang lumabas lalo na sa gabi? Anong gusto mo? Iba ang makinabang sa pinagpaguran ko? Napalunok si Monica habang dahan-dahang umatras. Nanginginig ang katawan. Hindi na niya kayang itago ang takot sa harap ng matanda. Ano sinasabi mo, Aling Tess? Bakit mo to ginagawa? Hindi ba naiintindihan? Inalagaan kita, Monica, pati na ang sanggol sa iyong tiyan. Alam mo ba kung bakit? Bakit? Ano bang ibig mo sabihin? Anong kapalit? Ha? Ano? Ang kailangan ko ay ang nasa loob mo, Monica. Ang nasa sinapupunan mo. Siya ang kailangan ko. Bukas pa sana ang tamang oras para sa masarap na hapunan pero sinira mo, Monica. Pero ayos lang, pwede naman ngayon ako kumain at wala kang magagawa para pigilan ako. Agad na napansin ni Monica ang paglalaway ng matanda habang nakatingin sa kanyang tiyan. At habang papalapit ito, doon siya nakahanap ng pagkakataon para umatras. At nang masandala na niya ang pinto ay hinawakan niya ang kanyang tiyan upang protektahan. Nilakasan niya ang kanyang loob at naghintay ng tamang tiyempo. At nang dumating yun ay bigla niyang sinipa sa binti ang matanda at nawala nito ng balanse. Natumba sa lupa si Aling Tess. Dali-dali niyang inabot ang doorknob at binuksan yon saka mabilis na isinara. Hinabol siya ng malalakas at malalamig na tawa ng matanda. Akala mo makakatakas ka? Halos bumaliktad ang sikmura niya sa takot. Maya-maya ay tumigil sa pagtawa ang matanda. Nakarinig siya ng malalakas na yabag mula sa labas. Saglit siyang huminto habang pigil na pigil ang kanyang paghinga. Pinakiramdaman na rin niya ang paligid kung susubukan bang buksan ng matanda ang pinto. Ngunit tanging mga kaluskos lang, tawa at mga mabibigat na yabag ang naririnig sa likod ng pinto. Monica! Monica! Alam kong nandyan ka. Hindi ka makakatakas. Wala ka nang pupuntahan. Lalabas ka rin, Monica. Naglakad ng mabilis pabalik ng kanilang silid ang dalaga. Naabutan niya doon ang kasintahan na mahimbing pa ring natutulog. Nagtaka siya kung bakit tila hindi man lang ito nagising sa kaguluhan. Josh! Gising! Kailangan na nating umalis dito! Ngunit walang naging reaksyon ang binata. Mahimbing pa rin itong natutulog maski malalakas na yugyug na ang ginagawa sa kanya. Josh! Gumising ka na! Pakiusap, gumising ka na! Please, kailangan mo gumising! Josh, ano ba? Monica! Salamat, gising ka na. Salamat talaga. Ano bang nangyari? Bakit takot na takot ka? Si Aling Tess. Papatayin niya ako at ang anak natin. Hindi. Panaginip ba to ulit? Ano? Hindi ka nananaginip, Josh. Mapanganib ang matandang yun. Tama ka sa hinala mo. Hindi siya mapagkakatiwalaan. Balak niyang kainin ang anak natin. Ano? Aswang siya. Nakita ko. Yung mga mata niya namumula. Umalis na tayo dito. Umalis na tayo. Sandali. Hindi tayo pwedeng lumabas. Masyadong delikado. Saka ayokong mangyari sa atin yung panaginip ko kanina lang. Ayokong mawala ka sa akin, mahal. Anong gagawin natin? Luma na ang bahay na to, pero matibay. Hindi niya basta-basta ito mapapasok. Ang isiping yon ang nakapagbigay ng kaunting kapanatagan sa dalawa. Ngunit nakalimutan nila ang isang detalye. Nakalimutan nila na ang bahay ay pagmamay-ari ni Aling Tess at lahat ng sulok ng bahay na yon ay kabisado ng matanda. Walang kaalam-alam ang dalawa na sa ilalim na ng bahay pumapasok ang matanda at ang dalawang kasama niya. May sikreto itong tunnel at sa isang silid ang sulpot nun. Walang kamalay-malay ang dalawa na kapag binalak nilang lumabas maski sa sala ay nakaabang na sa kanila ang tatlong aswang.
Si Aling Tess, ang binatang kausap niya at ang aswang na nasa bubong. Ngunit matalas ang pang-amoy at pandinig ni Josh. Kaagad niyang napansin na may mga tao nasa labas ng sala. Agad niyang binulungan si Monica upang maghanap ng pwede nilang ipanglaban sa kanilang mga gamit, pero wala namang maisip si Monica. Alam kasi niyang halos mga damit lang din ang laman ng kanyang bag. Dahil doon ay inuna niyang kalkalin ang gamit ni Josh. Dahil sa pagmamadali ay nahulog sa sahig ang isang bagay na alam niyang mahalaga sa kasintahan. Ang kwintas na ipinamana ng ama. Mahal, wala tayong gamit. Walang kutsilyo, asin, bawang o maski bato. Pero heto nahulog. Ito lang ang meron tayo. Yung itak sa ilalim ng kama. Sorry, nilabas ko yun kanina at itinago sa kusina. Hindi ko naman kasi alam eh. Anong gagawin natin ngayon? Mamamatay na ba tayo, Josh? Huwag kang magsalita ng ganyan. Gagawin kong lahat para mailigtas kita. Hindi ko hayaang masaktan ka at ang anak natin. Patawarin mo ako. Kasalanan ko ang lahat ng to. Kung pinanindigan na kita noon pa lang at hinarap ko sana ang takot ko sa iyong mga magulang, sana hindi tayo napunta sa ganitong sitwasyon. Kasalanan ko ito. Kasalanan ko. Tama na. Hindi naman kita sinisisi. May tiwala ako sa'yo. Alam ko kakayanin natin ang pagsubok na to. Alam ko na maililigtas mo kami ng anak mo. May mga narinig silang nagtatawanan sa labas ng pinto at pinag-uusapan ng mga ito ang kanilang magiging partihan kung sakaling makuha nila ang sanggol. Mahal, muntik na nating makalimutan na bahay nga pala to ni Aling Tess. Kung hindi tayo makakaalis dito, sigurado akong kayang-kaya niya tayong pasukin dito. Kung ganoon, dapat umalis na tayo dito. Pero paano? Sa bintana. Kaya mo pa bang umakyat sa bintana? Hindi ko sigurado pero susubukan ko, mahal. Alang-alang sa anak natin. Kumuha sila ng isang upuan upang mapagtuntungan ni Monica. Dahan-dahan ang ginawa nilang pagkilos. Nag-ingat na hindi makagawa ng anumang klase ng ingay. Nauna nang lumabas si Josh at inabangan na lang ang dalaga para maalalayan niya ito sa kanyang pagbaba. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inaabot niya ang kamay ni Monica. Muli ay napalingon ang dalaga sa pinto nang makarinig ng malalakas na yabag mula sa labas ng silid. Ngayon na, Monica! 1, 2, 3, hakbang! Nang halos nasa kalahati na sila ng pagbaba, biglang bumukas ang pinto ng kanilang kwarto. Dahan-dahan silang lumingon at doon nila nakita ang mga aswang nakatayo sa pinto. Bagamat tao ang kanilang anyo ay natakot pa rin ang dalawa sa matatalim nilang mga titig, habang ang mga ngipin ay unti-unting lumalabas habang sila ay napapangisi. Bilisan mo! Halos mapasigaw ang dalaga. Alam niyang wala ng oras at kailangan na nga niyang magmadali. Kumapit siya sa gilid ng bintana at saka mabilis na ibinaba ang katawan. Tiwala siya sa pagsalo sa kanya ni Josh. Halika na! Kailangan nating makalayo sa kanila! Sige! Takbo! Mga anak, ipaubaya nyo na sa akin ito. Umuwi na muna kayo. Ako na ang bahalang maghabol sa kanila. Delikado kung magsasama-sama tayong 3. Sige na, umuwi na kayo. Isang nakapangingilabot na hiyaw ang kumawala mula sa isang aswang. Yun ang huli nilang narinig na dalawa habang papalayo sa bahay ni Aling Tess. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali ay tumigil sa pagtakbo si Monica. Bakit ka tumigil? Nasa likod lang natin sila! Baka maabutan nila tayo! Hindi ko na kaya. Pagod na ako. Mukhang hindi na tayo makakatakas. Kaya natin to! Hindi ko hayaang mahuli tayo ng aswang! Biglang narinig nila ang umaalingaw-ngaw na tawa ni Aling Tess. Tila mas malapit kesa noong una. Mga ingrato kayo! Lahat ginawa ko para sa inyo! Tapos ito ang igaganti ninyo? Ako ang nagpatuloy sa inyo! Ako ang nagpakain nung wala kayong makain! Ganyan ba kayo magbayad ng utang na loob? Anong gagawin natin? Mukhang hindi talaga siya titigil. Halika, magtago tayo! Saan?
Malapit na siya. Natatakot na ako. Ginawa ko ang lahat sa inyo. Pero ito ang igaganti ninyo? Tatakasan ninyo ako? Mga walang utang na loob. Walang makakatakas sa akin. Wala! Monica, dito tayo. Sumiksi ka sa loob ng mga damo. Huwag kang gagawa ng ingay, okay? Paano kung makita niya tayo? Hindi tayo makikita basta tahimik lang tayo. Kailangan lang natin magtago ng mabuti. Habang nakayuko ang dalawa sa gitna ng damuhan, ay naririnig nila ang tila papalapit na boses ng matanda. Hanggang sa napatigil ito sa kanilang tapat. Parang dinadama kung nasaan sila. Hindi niyo ako maloloko, mga bata. Kahit saan pa kayo magtago, maaamoy ko kayo. Huminga ng malalim si Josh. Sinubukan niyang pakalmahin ang kanyang sarili habang naririnig ang papalapit na mga yabag. Ang bawat tapak at ang tunog na nililikha ng mga naaapakang tuyong dahon at damo ay nakapagbibigay sa kanila ng labis na kilabot. Naririnig ko ang tibok ng puso niyo, mga hunghang. Mabuti pa ay lumabas na kayo. Simple lang naman ang hinihingi ko sa inyo Ang sanggol. Kailangan ko ang sanggol na inaalagaan ko, Monica. Napahawak si Monica sa braso ni Josh. Tensyonado na ito at gabutil na rin ang pawis na tumatagaktak mula sa kanyang noo at ilong. Panay naman ang lingon ni Josh at bahagya pa siyang sumilip para tingnan kung mayroon nga ba silang pwedeng mahinga ng tulong kung sakali. Pero nanlumo siya dahil alam niyang ang bahaging yon ay medyo malayo pa ng kaunti sa mga kabahayan. Ang unang bahay mula doon ay nasa halos 300 metro pa. Biglang tumahimik ang paligid. Wala na ba siya? Shh! Huwag ka munang maingay. Biglang may humawi ng damong pinagtataguan nila at tumambad sa kanilang harapan si Aling Tess. Malaki na ang pinagbago ng itsura nito. Mas nakakatakot at mas nakakakilabot. Ang kanyang mga mata ay parang sa mabangis na leon, matalim kung tumitig. Meron siyang mga pangil na handang lumapa dahil sa talas at haba. Ganon din ang kanyang mga kuko na kayang-kayang pumunit ng balat at laman ng kanyang mabibiktima. Ang kanyang balat ay maputla at halos nagkukulay abo na napapalibutan ng mga galit na ugat na tila gumagapang sa ilalim. Ang kanyang pagtayo ay hindi na tulad ng dati dahil bahagya siyang nakayuko at tila nakaposisyon sa paraang parang lulundag o aatake. Ang kanyang anyo ay nag-aalanganing tao at halimaw. Akala ninyo hindi ko kayo mahahanap? Nagpupumigla si Monica mula sa pagkakahawak sa kanya ni Aling Tess, ngunit tila bakal ang lakas ng aswang. Bitawan mo siya, Aling Tess! Wala kaming masamang ginawa sa'yo! Wala daw. Wala daw. Paanong wala kayong kasalanan tatakas nga kayo, di ba? Lalayas na kayo dito sa poder ko, di ba? Itatakas nyo ang pinakamasarap na magiging pagkain ko. Hayop ka, Aling Tess! Sabi ko na nga ba, totoong kutob ko na may iba sa'yo. Pakawala mo si Monica kung hindi. Wala ka sa posisyon para manakot, bata. Ako ang... Hindi na pinatapos ni Josh ang anumang sasabihin ng matanda. Hinawakan niya ang kamay ni Monica at pilit inaalis doon ang pagkakahawak ni Aling Tess. Ngunit ang hindi nila inaasahan ay biglang nagbago ulit ng anyo ang matanda sa harap nila. Mas naging mukhang isang halimaw, mas nakakatakot. Nilabas na nito ang totoo niyang wangis bilang isang aswang. Naging isang mabagsik na dambuhalang aso. Si Josh na handang-handang lumaban ay biglang nakaramdam ng panghihina dahil sa takot habang nakatingin sa aswang. Napaatras siya habang ang mga kamay ay nanginginig. Monica, hindi natin to kaya. Hindi. Wala tayong laban. Huwag ka sumuko. Kailangan nating lumaban. Hindi tayo pwedeng basta nalang magpatalo. Tignan mo siya, Monica. Anong magagawa natin sa ganito? Wala tayong laban. Masyado siyang nakakatakot.
Halos bumigay na sa takot si Josh lalo na't palapit na ng palapit ang aswang sa kanila. Halos napaluhod na ito sa lupa at tila sumusuko na dahil sa kawalan ng pag-asa. Samantalang si Monica kahit nanginginig sa takot ay pilit hinihila si Josh para tumayo. At sa kahihilan niya, ang kwintas na nakatago sa loob ng kanyang t-shirt ay biglang tumambad sa paningin ng aswang. Josh, tignan mo! Kaagad napansin ni Monica na ang galit na dambuhalang aso ay biglang napaatras nang makita ang kwintas. Parang bigla itong nawala ng tapang. Napakunot ang noo ni Josh. Naguguluhan siya pero nang unti-unting bumabalik sa alaala niya noong bata pa siya, ang alaala ng ama at ng anting-anting na yon ay bigla siyang nabuhayan ng loob. Madalas ikwento sa kanya ng kanyang ama na yun ay malakas na pangontra sa mga masasamang elemento tulad ng mga aswang, barang, kulam at engkanto. Napagtanto niyang hindi ordinaryo ang pamana sa kanya nito. Ang kwintas ay tila may kapangyarihan laban sa mga tulad ni Aling Tess. Kaagad niyang binulungan ng dasal ang kwintas at humingi ito ng gabay at kaligtasan para sa kanila. Hindi! Hindi maaari! Ang kwintas na yan! Alam mo to? Bakit ka natatakot dito, Aling Tess? Bakit? Bakit nasa iyo ang kwintas na yan? Pagmamay-ari yan ang kinatatakutan naming antingero. Akala namin tapos na ang lahat nung mamatay siya sa aksidente. Isang antingero ang tatay ko? Tatay? Tatay mo ang antingero na hindi namin kayang labanan noon. Akala namin tapos na ang katatakutan nang namatay siya. Pero ngayon, bakit nasa iyo yan? Kung takot ka dito, mabuti pa itigilan mo na kami. Hayaan mo na kami, Aling Tess. Mga bata lang kami. Josh, ibig sabihin, ang kwintas na yan ay hindi basta kwintas lang. Gamitin natin yan panlaban sa kanya. Munti ko nang makalimutan. Totoo, natatakot kami sa antingero, pero wala na siya. At ikaw, bata ka lang. Hindi mo kayang gamitin ang kapangyarihan niya. Tama ka, isa ka lang bata at wala kang alam. Totoo ba yun? Hindi mo ba alam kung paano gamitin ang kwintas? Hindi. Katapusan nyo na. Wala na kayong kawala, mga bata. Muling nagpalit ng anyo si Aling Tess at sinugod nito si Josh. Ngunit sa di malamang dahilan ay tila nagkaroon ng lakas ng loob at tapang ang binata na makipagsabayan sa lakas ng aswang. Nasasangga niya ang bawat pag-atake at nakapagbibigay siya ng mga suntok na nakapagpapaatras at nakapagpapahina dito. Ngunit sa isang muling pagsugod ay tinamaan ng matalas na kuko sa braso si Josh. Napasigaw si Monica dahil sa matinding pag-aalala. Naging malikot ang kanyang mga mata. Naghanap siya ng bagay na pwede niyang magamit upang matulungan ang nobyo. Nakakita siya ng isang kaputol na sanga. Matulis ang dulo nito dahil sa pagkakahiwalay nito sa mismong puno. Nang lingunin niya ang dalawang magkalaban, ay nakita niyang nakapaimbabaw na ang aswang kay Josh at nakaamba na itong mga gat. Ibinuhos niya ang lahat ng natitira niyang puwersa. Pinagpapalo niya ang aswang. Ngunit matigas ang katawan nito. Akala'y di tinatablan sa ginagawa niya. Mahal, subukan mo idikit sa kanya ang kwintas. Gawin mo na! Oo, mahal. Etong sayo! Nang dumikit ang kwintas sa balat ni Aling Tess, bigla siyang napaatras. Tila ba na kuryente o nasaktan ng isang bagay na hindi niya inaasahan. Napalitan ng pagkagulat at takot ang dating nakakatakot niyang ekspresyon. Huminga ng malalim si Josh, kahit sugatan, ay nakita niya kung paano nag-react si Aling Tess sa kwintas na hawak niya. Hindi ito pwedeng mangyari! Mukhang hindi naman pala ganun kahirap gamitin ang kwintas na to, Aling Tess. Dahil mukhang gumagana ito maski bata lang ako at walang alam sa pagiging antingero. Wag kang lalapit. Hindi pwedeng sa ganito magtapos to. Mga traidor kayo. Wala kayong utang na loob.
At ano ang kailangan namin bayarang utang na loob? Yung pag-aalaga mo sa girlfriend ko, tapos ano? Inaalagaan mo kasi gusto mong sayo lang ang sanggol, di ba? Para masolo mong kainin. Ikaw ang traidor. Di mabuti ang gusto mo sa amin. Ikaw ang hayop. Mamamatay tao ka. Nagpatuloy pa rin ang laban. Mas naging agresibo si Aling Tess at sa bawat pagsugod ay pilit nitong iniiwasan na madikit sa kanya ang kwintas. Dahil desperado na si Josh na mailagay o maidikit ito kay Aling Tess, ay hinubad niya ang suot na anting-anting. At iyon ang pinakamalaking pagkakamali na nagawa niya. Sa muling pagsugod kasi ng aswang ay napuruhang muli ang kanyang braso. Malalim ang sugat dahil sa muling pagkakabaon ng kuko ng aswang. Nabitawan niya ang kwintas. Agad na itinumba siya ng aswang. Napahigang muli ang lalaki at agad siyang pinatungan ng kalaban. Josh, ito! Gamitin mo to! Hinawakan ni Monica ang matulis na kahoy at mabilis itong iniabot kay Josh. Ang kamay niya ay nanginginig. Hindi niya alintana ang takot. Ang mahalaga ay mailigtas si Josh. Sa huling segundo bago makagat ng aswang, isinaksak ni Josh ang matulis na dulo sa tapat ng puso ni Aling Tess. Etong sayo! Hindi! Hindi maaari! Unti-unting bumagsak ang katawan ni Aling Tess sa lupa. Bumigat ang kanyang paghinga hanggang sa tuluyan siyang nawala ng buhay. Mahal, tapos na. Nagawa natin. Humihingal si Josh at nanginginig pa rin. Hindi siya makapaniwala sa nakita. Hindi siya makapaniwala na napatay niya ang mabangis na aswang. Mabilis na lumapit sa kanya si Monica at tinulungan siyang makatayo. Mahigpit siyang niyakap ng nobya. Mahal, nagawa mo. Buhay pa tayo. Oo, pero hindi ko magagawa yun kung hindi dahil sa'yo. Salamat, mahal ko. Teka, yung kwintas. Eto oh, pinulot ko na. Malaki ang naitulong nito sa ating dalawa kaya wag mo nang huhubarin. Si tatay, kahit hindi niya ako tunay na anak at kahit patay na siya, nagawa pa rin niya akong protektahan. Mahal na mahal ko sila, Monica. Kahit hindi ko sila tunay na kadugo, sila lang ang tunay na magulang para sa akin. Tama ka. Mahal na mahal ka nila. Mahal ka ng tatay mo. Magmula ngayon, hindi ko na kayo iiwan. Magiging inspirasyon ko ang pagmamahal sa akin ni tatay. Papalakihin ko rin sa pagmamahal ang anak natin, Monica. Salamat. Natigil sila sa pag-uusap nang bigla silang makarinig ng malalakas na alulong ng mga aso. Napatingin sila sa bangkay ni Aling Tess. Mahal, kailangan natin makaalis dito. Baka may dumating pa. Sana wala na. Kasi parang hindi ko nakakayanin. Kaya nga, umalis na tayo dito. Uuwi na tayo. Kailangan nating umalis bago pa may makakita sa atin. Hindi tayo pwede magtagal dito. Bigla, narinig nila ang mga kaluskos mula sa malayo. Agad silang napatingin sa direksyon ng tunog. Pareho silang kinabahan. May paparating. Ha? Kailangan na nating tumakbo. Paglipas ng ilang minuto ay narating na rin nila ang mga kabahayan. Sinubukan nilang kumatok pero tulad ng dati ay wala pa ring nangahas na magbukas ng kanilang mga pinto o sumilip man lang sa kanilang mga bintana. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa biglang tumigil si Monica. Humigpit din ang hawak niya sa sugatang braso ng nobyo. Nag-aalalang napalingon sa kanya ito. Ayos ka lang ba? Aray! Ang sakit ng tiyan ko! Manganganak na yata ako, Josh! Manganganak ka na? Teka, pigilan mo muna! Hindi ko kayang pigilan. Ano ka ba? Hindi ko na kaya. Sobrang sakit. Sa di inaasahang pagkakataon, isang kubo ang biglang lumiwanag. Nagbukas ito ng kanyang ilaw at pamaya-maya ay lumabas ang isang matandang babae. Lumapit ito at nagpakilala sa dalawa. Nag-alok ng tulong. Ngunit dahil sa nangyari ay nagdalawang isip si Josh.
Bigla kasi niyang naalala si Aling Tess. Hindi niya kilala ang matanda at hindi niya alam kung totoo ang hangarin nitong makatulong. Kayo yung mga dayo na nakatira doon kay Tess, hindi ba? Tawagin niyo na lang akong Lola Maria. Dati akong hilot at matutulungan ko siya sa panganganak. Aswang po si Aling Tess. Baka... Alam ko at alam naming lahat. Akala nga namin aswang din kayo. Hindi po. Ampun po ako ni Mang Tasyo pero nahiwalay po ako sa kanila nang bawiin ako ng mga totoo kong magulang. Ganun ba? Ikaw na ba yun? Naku, pasensya ka na. Hindi kita nakilala. Tulong, Lola! Tulungan niyo ako! Mamaya na po kayo magkwentuhan! Lalabas na po talaga yung baby ko eh! Nararamdaman ko na siya sa ibaba ko! Please, tulungan mo ko! Dahil nakarinig na ng ibang boses sa labas, ang ilang kabahayang malapit na sa kanila ay biglang nagliwanag. Nagsilabasan ng mga tao at lumapit. Minanduhan sila ng matandang babae na ipasok sa loob ng kanyang kubo ang dalaga. Maingat siyang inasikaso ng matanda. Si Josh kasama ang ilan ay naghintay sa labas ng kubo. Maya-maya ay nakarinig na sila ng iyak ng isang sanggol. Pumasok si Josh sa loob at nakita niyang nasa dibdib ni Monica ang isang maliit na sanggol. Lalaki ang anak niyo. Iho, binabati ko kayo. Ay, salamat sa Diyos. Monica, ligtas na tayo. Pwede ko ba kayong matanong? Bakit kayo nandito sa labas dis oras ng gabi? Nalaman po kasi namin na aswang yung si Aling Tess at papatayin niya po kami. Nasaan siya? Napatay ko po siya. Biglang nagliwanag ang mukha ng babaeng kaharap. Mga kasama, patay na ang aswang. Napatay ng batang ito si Tess. Nagbunyi ang mga taong naroon. At doon nila nalaman na matagal na rin kinatatakutan ng mga tao ang pamilya ni Aling Tess. Dahil mula nang mamatay ang antingero sa kanilang lugar, ay naghasik na ito ng lagim sa kanilang baryo. Wala nang nagtangkang lumaban sa mga ito. Kaya ang tangi na lang nilang ginagawa ay ang pagsasara ng kanilang mga pinto at bintana at ang paglalagay ng mga proteksyon sa mga ito upang hindi sila mabiktima ng pamilya ng mga aswang. Ang mga taong naroon nagpapasalamat ng marami sa binata. Nang sumikat ang araw, agad na nilinis ng mga tao ang kalat mula sa nagdaang gabi. Inilibing nila ang bangkay ni Aling Tess at nangako sa dalawa na wala silang alam. Wala silang nakita at walang bangkay na natagpuan sa kanilang baryo. Hinayaan na nilang makaalis ang mga ito ng malinis at tila walang patayang nangyari sa baryo. Kasabay ng pagkamatay ni Aling Tess ay ang biglang pagkawala din ng kanyang mga anak. Malamang ay umalis na ang mga ito at nagpakalayo-layo na. Tinulungan ng mga tao sina Josh na makapunta sa ospital upang magamot at ganon din upang ma-check up ang sanggol at si Monica. Matapos nilang magamot ay tuluyan na nga nilang nilisan ang bayang yon. Bagamat maraming pinagdaanan, natutunan nilang ang tunay na pagmamahal at tapang ang susi sa kanilang kaligtasan at tagumpay. Sa kanilang pagbabalik sa Maynila, naisipan nilang magpakita sa pamilya ni Monica at handang-handa nang harapin sila ni Josh para humingi ng tawad at hingi na rin ang kamay ni Monica. Kabadong-kabado ang binata at inihanda na rin niya ang sarili sa masasakit na salita o pananakit sana ng mga magulang ng kanyang nobya. Pero ang hindi nila alam ay matagal nang nangungulila ang mga ito sa kanilang anak. Matagal na rin nilang napatawad ang dalawa. Hinihintay na lamang nila ang pagbabalik ng kanilang anak kasama ang kanyang bagong pamilya.